Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mo bang mataas hanggang langit? Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good evening. Tayo po ay nasa ika-4 at huling gabi na ng Misyong Pilipino 2023. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas sa palakpak para sa Panginoon bilang ating pasasalamat. Sino, ang dami natin ngayon, sino ang naka-4 at nakakumpleto, pumalakpak ng malakas? Wow! Siyempre, meron dyan, malamang sa malamang, sino yung ngayon lang nakapunta? Pwede ho ba tumayo yung mga ngayon lang nakapunta? Magpakita ho kayo. Nakikita kayo ng buong mundo, tayo yung mga bagong dating. Palakpakan natin ang mga bagong dating lamang. Kasama ang ating mahal na ambasador. Palakpakan po natin ang ating mahal na ambasador dito sa UAE. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Bago ko po magpatuloy, syempre, simulan na natin ito sa papremyo natin. Baka makalimutan ko mamaya. Andun yung ating 2 premyo. Sino? Hindi na yung pinakamaraming dinala. Si Father naman, Nilibre ko na kanina para pumunta lang eh. Sino ang pinakabatang naka-4 na gabi? Nasaan ang pinakabatang naka-4 na gabi? Itinaas na. Huwag niyo po ibabato yung bata. Itatanong ko lang muna. Ilang taon po yung bata? Ilang taon po yon? Ilang taon? Tulungan niyo ako. 10 months. 8 ba 10? Mali pa ako, 9 months. May babata pa ba sa 9 months? Ayun. Ilang buwan ho yung bata? 1 month? 6 months. May babata pa sa 6 months? Nakumpleto nung bata? Kawawang bata, walang kamuwang-muwang. Sa ginawa ng magulang niya. 6 months? Wala nang babata sa 6 months. Ayun ang pinakabata. Palakpakan natin ang kuya, pakibigyan siya. Lapit na lang po yung kasama nung 6 months. Bibigyan kayo ng original. Panyo ng Nazarenong pinahid sa kamay ng Nazareno at Santo Rosario. Ayun. Asan po yung bata? Ay, nasan yung
Andyan ho? O sige, ayun, natutulog. Diba? Siyempre kung may pinakabata, alam na this. Ah? Sino ang pinaka-senior na nakakumpleto ng 4 na gabi? Ilang taon po si nanay? 76. Higher? 76? May matanda pa sa 76 na nakakumpleto? Ayun o, ilang taon po si nanay? 87. O di ba, Nay, nagmukha kang bata ngayong gabi? 87. May babata pa sa 87? Andito pa ba? Wala na ho? So si nanay na ang ating pinaka-senior na nakakumpleto ng Misyong Pilipino 2023. Pakibigyan po si nanay. Saan dyan ba si nanay? Tatay pala, sorry tatay. Mukhang di na ako makakabalik dito Tay, maraming salamat po tay. Palakpakan po natin ang ating senior and youngest na nakakumpleto ng Misyong Pilipino 2023. Salamat ho Pero bago ako magpatuloy mga kapatid, from the bottom of my heart, ngayon pa lamang, salamat po sa pagpunta ninyo, nakaisa o nakaapat na gabi man po kayo. Thank you. Maraming salamat po. Sa totoo lang, sinishare ko po kay Father Troy kanina, kay Kuya Romel, nung nag-unang gabi, natakot po ako. Kasi yung panahon, hindi madali. Hindi madali. Pero honestly, sobra niyo akong pinahanga. Sa kabila ng napakainit na panahon, mas matindi ang pagmamahal niyo sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you for giving time. Mga kapatid, sa buhay, do not find time for God. Makinig po kayo. Quotable quotes. Do not find time for God. Give time for God. Pagising mo pa lang sa umaga, you do not just have 1 hour. You have the whole day. Huwag kang maghahanap ng oras para sa Panginoon. Bigyan mo ng oras ang Panginoon. Sabay-sabay, sabihin natin, pinagpala ako ng Diyos. Amen? Abay, itong maghapon ho, ang dami ko nang narinig na kwento ng mga pagpapala. Siguro kayo rin, hindi man tayo nagka-enkwentro personal, matagal. I believe and I will really pray for that. For you to experience from this Misyong Pilipino 2023. Mga kapatid, kayo ang maagang regalo ng Diyos sa aking anibersaryo at birthday ngayong October. Kayo talaga. Pero sa Maynila na ako magse-celebrate. Pagdasal niyo ho ako Pray for me. Magkalapit yung aking birthday at anibersaryo. Kaya minsan nga pa nagbe-birthday, nagse-celebrate po ako, sabi ko sa mga tao, itong handa ko, 2-in-1 na yan Birthday, anniversary na yan Kaya tipid ako doon. Kaya minsan lugi ako. May bumati sa akin, Father, happy birthday, happy anniversary na Sabi ko yung regalo, pwedeng paghiwalayin. But I tell you, sa simula ng ating pagdiriwang ng Misyong Pilipino, sinabi ko po sa inyo, maniwala at magtiwala. May darating na biyaya at mangyayaring himala. And you know, you are the living grace and miracle of God. Kanina, yung aking kausap, bagong kaibigan, si John, kasama ng aking mga sakristan, sabi niya, thank you, Father, for bringing hope. For bringing hope to us, OFW. Ano yung OFW? Hindi lang overseas Filipino workers. Remember, you are overseas faith workers. After this,
I hope and I pray that you will truly share, express your faith to wherever God will send you. Yun po ang aking dasal. At sa huling gabing ito, mga kapatid, wag ho kayo mahiya. Well, nakita nyo naman, talagang pinakita nyo na kayo nahiya. Tumayo pa kayo talaga kanina. Kahit na ngayon lang kayo naka-attend, huwag kayong matakot. Pag ang Diyos nag-bless, lahat kasama lahat. Amen? At lahat tayo ay pagpapalain. Ikaw man ay nakaisa, dalawa, tatlo, o nakumpleto mo yan. Lahat tayo ay bibiyayaan ng Diyos. Kaya please, sabihin sa katabi, God bless you too. Sa ganitong paraan natin tatapusin ang 4 na gabi ng pagninilay, pagdarasal, at pagtitiwala. Lahat tayo biyaya. Hindi ka problema. Nasabi ko na po ito at uulitin ko. Hindi ka problema. Biyaya ka. Mabuti kang tao. Nakakalimutan mo lang siguro. Sa panahon natin ngayon, na hindi na tayo basta na lang naniniwala. Sa panahon natin ngayon, sabi natin, nandito tayo bilang misyonero ni Kristo. Pero hindi tayo nandito para lang hikayatin ng iba, pilitin ng iba sa pananampalataya natin. The best way to promote our faith is witnessing. True witnessing. Bigyan natin ng resibo ang ibang tao ng pananampalataya nating Kristiyano. At ano ang resibong yan? Ang mabuting pag-uugali mo. Ang magandang ginagawa mo. Bilang mga Kristiyano, mabuting gawain at ugali ang resibo. Walang ginawang masama ang Diyos. Walang ginawang mali ang Diyos. Siguro nagkakamali, pero hindi ka masamang tao. Matatapos ang 4 na gabing ito, sana hindi lang natin binalikan kung paano tayo naging mali. Alam mo, Father, yung mga pinagsasabi mo, nakukonsensya ako eh. Parang ako yung sinasabi mong mali. Parang ako yung tinutukoy mong gumawa ng masama. Parang ako yung nagkamali, ako yung nagkasala, ako yung nadapa. Again, let me tell you this. Sometimes your disappointment is God's appointment to you. Yung mga bagay na hindi napasa iyo, pwedeng plano ng Diyos para sa iyo. Tanungin ko nga po kung naalala ninyo, what is the best attitude? Wow! Gratitude will always be the best attitude. Nagpapasalamat po ako doon sa mga nakilala ko, nakasama ko ho, yung nagbigay ng oras nila para sa akin, nitong mga nagdaang araw dito sa Abu Dhabi. Salamat ho. And do not be afraid to give time. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, if you want to change the world, if you want to bring peace into the world, go home and love your family. Everything begins at home. First of all, after God, give time to your family. Do not find time for them. Minsan ho, naimbitahan ako ng aking tiya na magmisa sa kanilang opisina, anniversary mass, sa isang maliit na hotel sa Quezon City. Pagdating ko po doon, mukhang napaaga ako. Pagtingin ko, walang ibang tao, yung auntie ko lang. Sabi ko, auntie, wala naman yata nga atin, ikaw lang. Sabi niya, ang aga-aga mo kasi. Ba, napasama pa ako. Sabi ko, pasensya na, auntie. Kasi ho ang misa, 1 o'clock, dumating ako, 11 a.m. So, 2 oras naman talaga. Sabi ko, di ba, auntie, bababa muna ako, walang problema, mag-aantay po ako. So, bumaba ako ng hotel, naganap ako ng pwedeng pag-antayan, nakakita ko ng maliit na mall. Sa tabi ng hotel, pumasok ako doon. Then, tumambay muna ako sa isang coffee shop. Siyempre, parang hindi nakakahiya, umorder ako ng isang cup of coffee. 2 hours eh. At dinadahan-dahan ko lang para hindi kagad maubos.
Hindi alam ng waiter, after 1 hour, hangin na lang iniinom ko talaga, no? Nagpapanggap na lang ako na mainit-init pa. Baka palabasin ako. Nung malapit na po yung oras para magmisa, pabalik na ako ng hotel. Nung lalabas ako, biglang umulan. Sabi ko, Diyos ko, malilate naman yata ako nito. Habang naghihintay ako nagdadasal, may lumapit na maliit na bata. Sabi ng bata, Sir, taxi. Ako, hindi. Barker, hindi, malapit lang ako. Kaya lang wala akong payong eh. Pwede pairam ng payong. Sige, sir. Thank you, ha. 20, sir. Mahal naman. 20, lapit-lapit lang. 3 tumbling, nandun na tayo. Pera muna ng payong. Sige na, sir. 20 lang, sir. Kung hindi ako malilate, hindi ko papatulan yung 20 niyang payong. Sabi ko, sige na, buksan mo na. Halika na. Binuksan niya ho yung payong. Nung kami naglalakad, nakakaawa, dahil matangkad ako sa kanya, talon ng talon yung bata. Sabi ko, akin na nga ako nahahawak. Ang ending, ako nagpapayong sa kanya. Sabi ko, mamaya sa akin yung 20, ha? Akin yung 20, ha? Habang naglalakad kami, ako natutuwa ako yung mga bata dito, no, na lumalapit ho sa akin. Please, love and take care of your children, of the young members of your church. When you take care of them, you are taking care of the future of the church. Kaya habang naglalakad kami, kinausap ko yung bata, sabi ko, saan ka nakatira? Malapit lang po, sir. Nag-aaral ka? Opo, sir. Ganong oras ka dito? Mga 11:11 po, sir. Ang tanghali. Hindi po, ng gabi. Bakit gabi ka na? Wala ka bang assignment? Wala po. Wow. Talino, ha? Bakit gabi ka na? Sabi niya. Para po malaki ang iuwi ko po, sir. Sabi ko, ang bata pa, malunong ng magsakripisyo. I believe, nandito kayo dahil sa salitang yan. Marami kayong sinakripisyo. Lahat tayo may ambag na sakripisyo sa pamilya natin. Mga anak, mga magulang, bilang kapatid. Mahirap po maging magulang ngayon. Sometimes, a mother can take care of 10 children. But 10 children could not take care of a mother. Amen? Hindi mo alam kung kanino ka mapupunta. Hindi mo alam kung sino ang kukuha sa iyo. Yung aming labandera, Kuba na siya. Sabi ko, Nay, nag-retire na yung mga kasabay mo, nandito ka pa, kaya mo pa ba? Sabi niya, Father, kung ako lang, ayoko na. Pero para sa mga anak at apo ko, kaya ko pa. Wag ko kayong mag-alala. Walang masasayang sa ginawa at ginagawa ninyong sakripisyo. Maybe not here. Maybe not now. But in God's own way and time, you will receive your reward. Palakpakan natin ang mga magulang natin. Pero hindi lang naman mga magulang. Kahit mukhang matitigas ang ulo at matatapang ang mga batang ito, ang mga anak, marami ring sinasakripisyo yan. Isang umaga, inimbitahan ako ng aking parishioner, Father, mag-breakfast tayo sa bahay. Alam niyo, tuwing maliligo ako talaga, tinitingnan ko aking tiyan. Ako, lumaki na ba talaga? Parang tumaba yata ako. Ito pong parishioner namin, sabi, Father, mag-breakfast tayo sa bahay. Sige po, sister. Punta kami sa bahay. Habang nagpe-prepare siya ng breakfast, tinanong ko, Sister, ilan nga ba yung anak mo? Tinignan niya ako. Sabi niya, excuse me, Father. Miss pa po ako. Naku, Diyos ko po. Patay na. Namali yata ang tanong ko. Baka palayasin ako. Di pa ako may kumakain. Sabi ko, sorry po, sister, ha. Father, CPA ako. Wow. Sabi ko, ano pong CPA? Certified Parent Achay. Ha? Anong Certified Parent Achay? What do you mean, Father? Ako ho ang panganay. Pinauna ko yung mga kapatid ko. Nakatapos ho sila.
private. Nag-abroad ho sila. Walang may iwan kay mama. Isang araw, pagising ko, 50 na ho pala ako, mag-isa. Bilang anak, huwag mong kalilimutan ang pangako ng Diyos. Sino mang anak na rerespeto at mag-aalaga sa kanyang magulang sa kanyang pagtanda, ay hindi kalilimutan ng Diyos. Huwag mong susukuan ang magulang mo. God will never forget you. Ano man ang gawin mo sa magulang mo. Kaya bilang mga magulang, paminsan-minsan, o dalas-dalasan nyo na, huwag nyo naman kalimutang batiin, pasalamatan ang mga anak ninyo na kuminsan tahimik ding nagsasakripisyo para sa atin. Mga magulang, palakpakan ng mga anak din natin. Kung kasama niyo po ang mga anak, kung kasama niyo po ang magulang ninyo, pwede po ba sabihin niyo po sa magulang anak niyo, thank you. Thank you. Lahat tayo may kanya-kanyang sakripisyo. Kaya nung sinabi nung bata, para malaki po kikitain ko. Tapos nung malapit na kami sa hotel, sabi ko sa kanya, kumain ka na ba? Opo, sir. Wow, honest. Hindi nananamantala. Minsan kasi may mga tao sa buhay natin, parang lahat daw tayo may John Michael sa buhay natin. Alam niyo kung sino yung mga John Michael ng buhay natin? Ito yung mga taong laging nandyan pag may kailangan. Amen? Nandito ba siya? Huwag nang titignan pa. Pag ganyan, minsan, yung mga kaibigan mong siopaw kung tawagin. Baka ito lang tandaan ninyo, ha? Anong siopaw? Siopaw abusado. Sabi ng bata, kumain na po ako, sir. Sabi ko, sige, bilhin na lang tayong tinapay. Gusto mo bilhin tayong tinapay? Sige po, sir. O saan mo gusto? Parang wala naman akong nakita. Meron, sir. Saan? Ayun, sir. Nagulat ako ang tinukoy. Ang tinuro niya, yung bake shop ng hotel. Ako, Diyos ko, mapapamahal pa yata ako dito. Walang yan to. Hindi nga ako na kumain ng marami. O sige, lika na, pasok na tayo. Ayaw ho pumasok pa. Sir, dito na lang po ako sa labas. Umuulan eh. Hindi, papasok tayo. Wag na sir, dito na lang po ako. Papasok tayo, may pera tayo. That very moment, I remember my formator, my teacher in the seminary. May isa ho kaming teacher noon na mahilig isama kaming mga estudyante niya, batch by batch sa labas. Pamagmimisa siya. Sinasama kami. Nagmamadali, kami naman naghihintay, excited. Bakit? Alam namin pagkatapos ng misa, mesa. Ililibre kami. Kaya syempre nag-excited kami. Buti na lang ho, nasabihan ako kagad nung mga naunang isinama na kapag sinama ka ni Father at tinanong ka, saan mo gusto kumain, huwag kang sasagot ng, kayo na pong bahala. Kahit saan po. Di ba nakakainis ng ganyang kas? Ikaw na magbibili, ikaw na magbabayad, pahihirapan ka pang mag-isip. Butin lang nasabihan ako. Kaya nung ako na, sabi sa akin, Han, saan mo gusto kumain? Ay, doon po, Father. Then nung sinama ako one time, saan mo gusto kumain? Doon po, punta kami. Pagtapos umorder, nakita niya, kinuha ko yung tissue. Yung may tatak ng restaurant. Sabi niya, nga gawin mo dyan? Father, souvenir. First time. Kaya yung mga nagsama sa akin, kumain kami sa labas, kahit sa bahay na kanina. Sa lunch namin, talagang inuwi ko yung tissue. And I always remember that time. And for 5 years in my philosophy years, tinago ko yung mga tissue na yon. Kaya nung the following time na sinama niya ako ulit, ang tanong niya na sa akin, Hans, saan ka pa hindi kumakain? Tapos dadalhin niya ako doon. And then pag order namin, siya na yung kukuha ng tissue, sabi niya, itago mo na. Sabi ko sa sarili ko, pag ako naging pare, ako naman. The best way to be grateful
is to be generous. If gratitude is the best attitude, if having a grateful heart is being a great people, remember that the best way to be grateful is to be generous. Sometimes you don't need to pay it back. Just pay it forward. Hindi mo na mauulit. Every goodness is unique. Hindi mo mauulit ang kabutihan ng ibang tao, pero pwede mong ipagpatuloy, ipasa ang kabutihan ng ibang tao. And I'm sure yan ang dasal ng bawat magulang. Ito ang ipagdasal ninyo na huwag kayong magkaroon ng anak na madamot. Otherwise, kayo ang kanyang unang pinagdadamutan. Pray for your children. Kaya sabi ko, papasok tayo, may pera tayo. Pagpasok ko namin, sabi ko, sige, pumili ka na. Pero nung Diyos ko, Lord, sana mura lang po yung piliin. Buti na lang, cupcake lang. Sabi ko, gusto mo ba ng maiinom? Royal po. Wow, ang bilis. Kumain ka na niyan, ha? Order kami. Dinagdagan ko ho. Sabi ko, kamain ka na kasi nagmamadali na ako. Sir, sa bahay na lang po. Para sabay-sabay kami. Pagkatapos po ng misyong Pilipinong ito, huwag mong kalilimutan, hindi lang ikaw ang nanghingi sa Diyos. Hindi ka mag-isang nagsimba dito. Kung titignan ho natin, kahit mainit ang panahon, marami tayong nandito. Sana kahit matapos na ang misyong Pilipino, lagi mong isaksak yan sa kokote at puso mo. Sana hindi lang ikaw ang pagpalain, ang guminhawa, ang pagalingin, ang patawarin, ang mahalin, at ang iligtas. It is always and will always be lonely on top, alone. Sana tayo rin. Baliwala ang pagdedebosyon kung walang pagmimisyon. Tandaan ho natin yan. Kaya yung 4 na gabi, nagsimula tayo sa debosyon. Bakit tayo mayroong misyong Pilipino? Hindi lang para kumpletuhin. Hindi lang dahil nakagawian ito. Hindi lang dahil activity ito ng mga Pilipino. Hindi. Sapagkat sa bawat misyong Pilipino, ipinakikita natin na nandito tayo. Hindi lang para magtrabaho, kundi para maging misyonero ni Kristo. And our prayer life will always be our best weapon, instrument, and gift to the world. Baliwala ang pagdedebosyon kung walang pagmimisyon. Ito ang tunay na kahulugan ng ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, Pilipino. Nung pong ililipat ako ni Cardinal Tagle dati sa seminaryo, takot na takot ho ako. Yung magiging prefect of discipline ako, yung kinuwento ko po sa inyo sa aquarium, naalala ninyo? Takot ho ako. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Parang hindi ako bagay doon. So nag-spiritual direction ho ako sa aking SD. And I will never forget his words, advice to me, na gusto ko pong iwan sa inyo. Sabi niya, Father Hans, the best place for you is where you are sent. The best place for you is where you are sent. Huwag mong antayin na ilagay ka sa mataas, sa maganda, sa madaling lugar para maging masaya at gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti, piliin mo maging masaya, saang lugar ka man ilagay. Saan man tayo tawagin at dalhin ng Panginoon, sa kabila ng sarili-sarili nating pangangailangan, kagalingan o kakulangan sa buhay, sana umiral pa rin sa atin ang isang Kristiyano, Pilipino, naglilingkod, nagmamahal, nagdadasal. Noong December, nag-miss. Alam niyo po yung Talim Island, may taga Rizal ho ba dito? Yung Talim Island do sa Rizal, if
If you have heard yung maraming namatay noong nakaraang bagyo, tumaob yung bangka. Sa Talim Island yun. Nakapagbigay tayo ng ayuda ng donasyon doon. Pero nung December, kasama ko yung mga ibang ihos, dahil nagmisa kami doon sa Talim Island, tanghali yung misa, kaya ang mga sakristan ko puro estudyante. Yung mga nagsimba puro estudyante. 6 lang naman sila. Total magpapasko na. Sabi ko dun sa leader nila, pagtapos ng misa, puntahan niyo ako sa likuran, bibigyan ko kayo ng pamasko. After ng misa, pumunta ako sa likuran na, nagulat ako. Halos 20 mahigit na sila. Sabi ko, kanina 6 lang kayo, ba't dumami kayo? Anyway, magpapasko naman, pila kayo. Oh, Merry Christmas, Merry Christmas. Tapos may isang bata doon, hindi ko makakalimutan. Pagtanggap niya, yes, tapos talon ng talon, palakpak ng palakpak. Ang lalo ko kinagulat sa kanya, pagtingin ko sa kanya, alam niyo, nakita ko, sabi niya, bilisan niyo, dali, namimigay, dali, pila kayo. Alam ko, sira ulo to. Pilipinong Pilipino, binigyan mo na, nagtawag pa. Pilipinong Pilipino. Sana wag mawawala sa atin yan. Na kapag unti-unti ko nang ikaw na gumiginhawa, kapag unti-unti nang gumaganda ang buhay mo, sana hindi lang ikaw, sana maalala mo rin ng iba. As I end my reflection, this is my final anecdote. My final story. Meron pong isang binata na gustong maging pare. Nag-exam siya. Pagtapos ng exam, tinawag na yung mga pumasa, bagsak siya. So lungkot na lungkot itong binata. Pag uwi niya, sabi ng lola niya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang malungkot. Baka may ibang plano ang Diyos para sa iyo. So hinayaan na lang niya. Pagtapos mo ng ilang araw, tumawag ko yung seminaryo. Sabi sa kanya, alam mo, kulang pa ng isa this time. Baka gusto mong mag-try. Para bang wild card, doon sa mga bumagsak siya yung nakuha. Baka gusto mong mag-try. Siyempre tuwang-tuwa siya, sige ho. Pumunta ng seminaryo, pinasa ang requirements, tinanggap siya. And 10 years, after 10 years, dun sa mga pumasa, siya yung unang naging pare. At ngayon, siya po ay maglalabing 5 taong pare na at nagsasalita sa harapan ninyo. Mga kapatid, ang Misyong Pilipino 2023, tapos na. Pero ang misyon mo bilang Pilipinong Katoliko, magpapatuloy pa. Hanggang kailan? Habang nabubuhay ka. Hanggang saan? Kung saan kay padala ng Diyos. Kanino? Sa bawat taong dumadaan sa buhay mo. Hindi madali, hindi laging masaya, pero lagi mong tatandaan, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Bow your heads. Lord Jesus, I love you. Lord Jesus, I want you. Lord Jesus, I need you. Amen.